had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. But as I ran my hellbound race, indifferent to the cause, you looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is grace. Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. He is my I'm not Now, Lord, I would be yours alone and live so all might see the strength to follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way you choose, and let my song forever be my only boast is Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had
to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. Walang ko na lang. So, ano yung una po? 2 Timothy 3:16-17. Lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtuwid at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang anak ng Diyos ay maging ganap, nasasampalubos ng lahat ng mabubuting gawa. At John 3:21, subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na kanyang magawa ay naayon sa Diyos. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamag, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Romans. Siren, gamit nila yung Skype mo, kaya pag pumapasok ka, nawawala sila. Gamit ka na ibang Skype. Ay, kay daddy pala to. Say, Romans 8:9, ngunit kayo wala na sa laman, kundi nasa Espiritu, yamang nananatili sa inyong Espiritu ng Diyos. Subalit sino man ang walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. John 1:14, sa simula yung salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos at naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak na mapuspos ng biyaya at katotohanan. 1 Peter 5:8, magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala tumungal na humahanap ng kanyang malalapa. 2 Corinthians 12:3, kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpahin si Jesus at walang makapagsabi sa Jesus ay Panginoon maliban sa pamagitan ng Espiritu Santo. 2 Corinthians 12:13, sapagkat sa pamagitan ng isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, mga Hudyo-Grego, mga alipin o mga laya, at pinainom tayo sa isang Espiritu. At tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Sunod nun, mga awit 1:1-3, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan ni umuupo man sa upuan ng manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng ilog at tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na hindi nalalanta at sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. John 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila, nag-iisang Diyos na tunay, at si Jesucristo na iyong sinugo. Job 28:28, at sa tao ay sinabi niya, narito, ang takot sa Panginoon ay karunungan, at ang pagtalikod, ano yan? Paghiwalay sa kasamaan ay kaunawaan. And then John 1:16,
At sa pamagitan ng kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. And Titus 2:11-13, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay nagpakita, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay nagpakita na nagdadala, ano yan? Sorry. Subalit ang sapagkat ang biyaya ng Diyos ay, kalimutan ko yung next word. Ano po yung next word? Sapagkat nagpakita. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Okay, yun pala. Na nagtuturo sa atin na matapos si takwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinoan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. At habang tayo naghihintay sa mapalad na pag-asa at pagpapakita ng pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at Panginoon na si Jesucristo. Tama ba? Habang tayo naghihintay sa ating mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Okay. Hindi ko kasi na-review the past week. Ngayon lang ako nag-recite ulit. Anyway, so sunod ko dun sa Titus Ephesians 5:5-7. Kaya maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi ng marurunong na sinasamantalang panahon dahil ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga hangal, kundi sa lahat ng kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. And lastly, 2 Peter 1:5-9. At dahil dito, gawin ninyong lahat ng inyong mga kaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, ay hindi kayo magiging mga walang saysay at mga walang bunga sa pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sino man ang wala ng mga bagay na ito ay bulag, at ang mga nasa malapit lamang nakita at nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. 2 Peter 1:5-9. So yun po, makikita nyo po yung kalagahan na patuloy na binabanggit. Hindi talaga natin siya makakalimutan. Although, may mga words minsan na mafe-fail. So kaya maganda talaga from time to time, inaalala po natin. Sige, pwede pa pong isa, no? Mula po sa simula, 2 Timothy 3:16 and 17 hanggang sa ano po. Sige, magdagdag pa po tayo ng isa. Sino pa po? Kasi sabi ko, dalawa. Hindi pa pala ako nakapag-assign, no? Sige, sino po ang Tita Susan, kaya ba? Nakapag-review ba? Okay, sige po. So bukas naman mag-appoint muna ako, no? Si Gab bukas. Tsaka sige, si Siren. 'Yon, bukas po. Okay. Sige po, Tita Susan. Hindi naman po ako nakapag-review, kaya lang po. Sige, tulungan lang tayo, tulungan. Second Timothy chapter 3 verse 16 and 17. So, nakalimutan ko na. Kasulatan. Ang lahat ng mga kasulatan. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap at nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. John 3:21 and 16. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag ng kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos.
sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay ang kanyang tanging anak upang ang sino sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 1:14. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sa anak ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Roma 8:9. Ngunit kayo'y wala sa laman kundi nasa espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino mang walang espiritu ni Kristo, siya hindi sa kanya. 1 Peter 5:8. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng isang leon na gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. 1 Corinthians 17:3. 17. Ano ba yan? Ano na ba? 2 Corinthians 12:13 or 3? 1 Corinthians po. 1 Corinthians. 12, 3. Kaya't nais kong maunawaan ninyo. Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nakapagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus, at walang nakapagsasabi, si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Siya ay gaya ng isang sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na sapagkat tayong lahat sapagkat sa pamamagitan ng isang Espiritu ay binautismuhan. Sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu Santo sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu tayong lahat ay binautismuhan tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Grego, mga alipin o mga alipin o mga laya, tayong lahat ay pinainam sa isang espiritu. Mga awit 1-3. Ano ba yun? Blanco. Ano yan? Papalad. Bilang malakad sa payo ng masama, ni tumayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon naman di nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. John 17:3. John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesus Kristo na iyong sinugo. Job 28:28. At sa tao ay sinabi niya, narito ang takot sa Panginoon ay siya ang karunungan at ang paghiwalay sa kasamaan ay kaunawaan. John 1:16. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos at mula sa kanyang kapuspusan, tayong lahat ay tumanggap ng biyaya na nasundan pa ng ibang biyaya. Ang tawag dito? Titus 2. Titus 2:11-13. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos, na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin matapos itakwil ang kasamaan at ang makamundong mga pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay na may katinuan, matuwid, banal sa kasalukuyang panahon. Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos na tagapagligtas na si Hesus Kristo. Ephesians 5:15-17. Ano ba yun?
maging maingat kayo. Maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na sinasamantala ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga hangal, kundi unawaan kung anong kalooban ng Panginoon. 2 Peter 5:9. At dahil dito gawin ninyo gawin ninyo lahat ng inyong makakaya na tustusan ng inyong pananampalataya ng kabutihan. Ang kabutihan ng kaunawaan, ng kaalaman. Ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis at ang pagiging makadiyos. At ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa sa iyo at dumarami, ay hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga. Walang mga bunga. Sa pagkilala sa ating Panginoong Kristo. Sapagkat sino mang wala ng mga bagay na ito ay bulag at ang nasa malapit lamang ang nakikita at nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. Okay. Ayun po, thank you, no. So bukas po si Gab tsaka si Siren. Okay. Hello. Ayun pala si Ara Joyce, no? Tanong, okay. Since nandito si Ara Joyce, tatanong ko lang po. Pwede ko ba itanong? Okay, kumusta yung unang araw mo, no? Ara Joyce sa Harvard? Bali, ano pa lang kuya, parang, Training? Orientation, ganyan. Kaya maaga. Tapos Pero ano yung namin sorry? yung place, ganyan. I see. So, kaya maaga ka nakauwi? Apo. Bali kung normal na, anong oras na matatapos yung trabaho mo? Kung walang overtime? Bali, 4:30 din po. Pero ngayon daw po, 4 talaga. Bali, 7:30 to 4 po. So pag nag-overtime ka, anong oras? Bali, 2 hours daw po ata yung yung Maximum. So bali 4:30 yung tapos. Okay, sige. 4:30 yung tapos mo, bali. Sige po, ganito po kasi, no? Actually, since nandito siya, and then nandito din kayong lahat, meron po kasi akong iniisip na changes na mangyayari. Para po, ayun, for example, meron tayong mga kapatid na ganyan, nagtatrabaho. Ma-adjust natin na makakasama pa rin yung lahat sa Bible study. And then, sabi niya naman, 4:30 lang siya matatapos, pero yun hindi natin alam kung may extension pa, no? So, naisip ko po kasi na, unang-una, sasabihin ko po muna sa inyo sa Sunday, mga nanay. Alam ko po na medyo mahirap yung preparation kasi maaga din tayo nag-i-start, no? So, ipopropose ko po sana na 10 a.m. na yung magiging Lord's Day natin. 10 a.m. Diba dati 9 a.m.? So, i-move natin ng isang oras, 10 a.m., para hindi masyadong pagod po yung mga parents natin sa paghahanda. And then, yun, may extend lang po ng isang oras. Kumbaga, mamumove lang po ng isang oras. Yun po yung parang naisip ko na maganda kasi 10 to 12, magiging 10 to 12. Yun yung Lord's Day service. 12 to 12:30 or hindi naman kasi isang oras tayo kumakain talaga. So, mga 12 to 12:40, na po, yun yung kain natin. And then, 12:40 to mga 2, matatapos na po tayo. Depende po kung ano. Diba, 1:30 tayo natatapos. So, medyo mag-move tayo ng isang oras, pero yung tapos natin, mga siguro 30 minutes lang yung, di ba, 1:30, magiging 2 or 2 something.
Yun po yung naiisip ko na para maging tulong para hindi masyadong pagod yung mga nanay and then hindi masyadong nagmamadali. Kasi ang importante dito, gising kayo sa pakikinig ng word, hindi yung pagdating sa service, pagod kayo, antok-antok kayo dahil nga, yes, alam namin yung maaga kayo gigising. So yun yung naisip ko na pwede natin gawin. And isa po sa dahilan, bakit po ganon, is yung Bible study rin po natin, tatanong ko lang po sa inyo, iniisip ko po na gawin na lang siyang 2 beses sa isang linggo, yung Bible study. Meron po tayong araw-araw ngayon, di ba? Pero iniisip ko maging 2 beses na lang siya sa isang linggo. Di ba? 5 times a week, magiging 2 na lang siya. Or 3, hindi ko pa po masyadong maano. Pero sinasabi ko lang po sa inyo yung possible na mangyari. 2 beses. Tapos hindi na po siya 4 p.m. Mamumove na po siya ng gabi. For the sake, para po talaga sa lahat. I mean, yun nga po, yung mga may trabaho, maaabol siya. And then, bakit, Ryle, hindi araw-araw? Bakit 2 beses na lang? Kasi po, i-google ko na po yung 4 p.m. hanggang 6 p.m. po sa evangelism. Mag-evangelism na po ako Wednesday tsaka Friday. Kasi Monday, i-google ko siya for fasting. So parang yun po yung ginagawa kong schedule. Fasting para yun, preparation, word, prayer. Siguro buong araw, 8 to 5 or 8 to something, no? So yun po yung naisip ko na preparation. And so kaya yun, magiging 2 beses na lang siya, yung Bible study. Pero baka 1.5 hour po siya. Hindi siya 1 oras lang. Kasi 2 beses na lang tayo mag-meet. 1.5 hour. So probably 7 p.m. kasi para rin po kay Tita Susan kasi mga ganong oras siya natatapos. And then yun din sa kapatid natin, for example si Ara Joyce din. So parang ganun din ang mangyayari, no, para sure na makasama din yung lahat. And then napapansin ko din minsan, for example din sila Tito Bong, minsan hindi sila nakakasama kasi nga meron din silang trabaho. Nakakauwi sila gabi pero wala nang Bible study. So nakikita ko po yun na parang maganda siya na arrangement na ibalik natin yung face-to-face na Bible study 2 times a week. Tapos para po makapag-spend na rin ako ng time for evangelism. Yun talaga yung ministry, no? Even the apostles sa Acts, di ba? Hindi nila pinahintulutan na mag-focus sila sa pag-distribute, di ba? Kung mababasa natin yan sa chapter 6. Sa chapter 6 po ng Acts, nag-appoint po sila ng deacons, sila Stephen, sila Philip, the evangelist, para pangasiwaan yung mga ganong bagay. Kasi focus po sila sa evangelism and sa prayer. Yun po talagang focus ng mga apostol. And so, sabi ko nga kay Jamie, habang nag-uusap kami, sabi ko, hindi ko pala dapat hintayin yung kayo na maging ready na. I mean, hindi ko naman yun na, parang ko po talaga na, dapat yun yung focus talaga, yung preaching of the gospel and prayer and preaching of the word. So, yun po ang mangyayari. So, okay lang po ba sa inyo na 2 beses na lang tayo mag-meet for Bible study para naman po yung word, I mean yung gospel ma-preach na din, masisimulan ko na po siya. And so, ayun po. Ano pong masasabi? And then, mamumove natin yung time para mas malaki yung chance na hindi mamimiss ng lahat. Kumbaga lahat makakasali. So yun po ang aking desire. And medyo malulungkot ako kasi yun nga, maganda kasi talaga araw-araw. Pero I think it's time na mag-mature ang bawat isa na you study the word even though wala pong Bible study. Kumbaga, even though wala pong nakaset na schedule, magbibigay talaga kayo ng oras to study the Word of God. And so para po sa Tuesday and Thursday na Bible study, lahat tayo, iisang mind, we can
share yung napag-aralan po natin at mas mapapabilis po yung Bible study. So, kayo po, ano pong masasabi ninyo? Okay lang po ba kayo sa proposal? Pero ganun pa rin po, may schedule pa rin po yung mga tatay sa Friday. Ganun pa rin po kayo, may Bible study kayo. Maganda yun, pagpatuloy nyo lang po para training din sa ating mga tatay, mag-lead. Sige Dad, anong nyo Dan? Anong araw? Dalawa lagi. Tuesday po tsaka Thursday. Kasi ganito, bakit po Ilang Tuesday? oras? Ganun pa rin. 1.5 hour po. 1 hour and 30 minutes. Hindi na, gabi na. Parang Gabi, ano oras? 7, siguro probably 7 p.m. hanggang 8:30. Para hindi na rin ganun kagabi. Oo. So yun po. Okay lang po ba? Face-to-face na po ba Oras. kami sa church pagka Bible study natin? Opo, yung sa mga taga-Caben, ano na po tayo, face-to-face na po tayo kasi 2 beses na lang eh. Kumbaga, anuhin na talaga natin na maganda po kasi talaga na magkakasama, no? Yung online kasi para lang yun sa mga walang choice. Tulad ni Arshan, nasa malayo siya. Tita Che, na malayo po siya. So, yun po yung ano. Sa akin po, okay po. Okay lang po. Okay. Thank you po, no? So, okay naman. Sila Arshan, wala namang ano, no? Okay lang, Ate Arshan. Okay lang, sige. Andit family, okay lang, Sai. Okay lang, Sai. Medyo ano lang natin yung trabaho, no? Kasi sa actually kami po, maapektuhan kami talaga sa trabaho, pero sabi ko kay Jamie, yung kapanan ng iba kaysa sa atin. So yan po, sabi nga kanina, medyo malaki mawawala sa atin, pero it is what it is. Kailangan para sa kapakanan ng iba. And para masimulan na po talaga yung pagpapalaganap din ng ebanghelyo ng Panginoon. So, yun po yung ano. Pero hindi pa naman siya, ewan ko lang kung ano ba, gagawin na natin ngayong week. Hindi ko pa po na-finalize kung ngayong week na, no? Asan na ba si Ara Joyce? Kasi kung 1 week yung training niya pa, so baka pwede pa tayo everyday this week, tas next week, doon na po tayo mag-start ng 2 times. Okay na po yan? Okay na? Okay. Sige. Pero wait lang po kayo ng confirmation kung mag-start na this week or next week. Titingnan ko po. Pero yung Sunday po pala, yung Sunday, 10 a.m. na po tayo. Wala ka Tuesday, Yana. Sige. Gawin po nating Wednesday. Wala daw si Yana, no? Wednesday tsaka Friday. Wednesday, Friday na lang po pala kasi meron po tayong kapatid na tatay nanay. Wala namang problema tatay nanay kahit itapon natin sila nung araw. Flexible naman sila, no? So, okay, Wednesday, Friday daw. Okay. Sige, wala namang problema kasi 2 beses lang naman, no? Then yung mga tatay nanay, most probably pag ganun po, Thursday. Ganun. Tapos meron lang po akong ipopropose din isang bagay. Part po kasi ng word, no? Reading, nagre-reading na po tayo, 'di ba? Kumusta po yung reading niyo? Patuloy niyo po 'yan, no? Ayun, may reading na tayo. May meditation na tayo, study, meron na po. Ano pa ba? Yung memorization, parte po kasi yung memorization. So, nagdi-desire ako sana na isang hapon, kahit na hindi po ako kasali, nasa field po ako, mag-meet po kayo for memory verses. Yun lang, kumbaga merong 1 meeting na memory verses lang siya. Isa lang naman, and then prayer. Memory verse and then prayer. Kasi isa po talaga sa ng word is memory, no? Memorization din. Oo. So,
kung okay lang, ano po yun, 4:30 p.m. Pero hindi po ako makakasali. Wala po ako nun kasi nasa labas po ako nun. So, okay lang po ba na meron po kayong isang araw na kayong lahat ganun? Okay. Sana pa naman yan. Para lang may time kasi sa Wednesday, Friday, hindi na po tayo mag-memory verse kasi diretso na po tayo sa Word. Focus na tayo sa study ng Word. Well, hindi tulad ngayon, araw-araw kasi tayo, kaya okay lang medyo may memory verses po tayo. So, para po hindi mawala din no, yung pag-memorize natin ng verses. Okay? So, yan po. So, okay, final na natin. Ngayong linggo, 10 a.m. na po tayo mag-i-start. Hindi na po 9. 10 a.m. para nga po hindi masyadong pagod yung ating mga magulang sa paghahanda ng lunch. Okay? So, yun lang naman. Mumove lang natin. Ano, okay lang, Tol? Bakit? Hindi, kasi ang iniisip ko kasi yung sa preparation, kasi di ba may lunch together. And then minsan kasi yung masyadong earlier yung time, medyo ano na din sa parents. And then so i-move ko lang sa sa 10. Kasi ganito rin, hindi ko pala nasabi yung other reason. Isa po kasi sa dahilan nun, yung mga workers kasi sa Friday, again, hindi ko naman sinasabi na dahil kay Ara Joyce. Kasi actually sa Sabado po, may meeting po kasi yung mga workers. Nagmi-meet po kasi kami. And again, kung ano po kasi hindi rin makasali yung iba. So plano ko po i-move siya ng Sunday ng 9 a.m. Ibig sabihin, mag-ano pa rin po kami, may meeting pa rin. Kasi napaka-importante talaga yung weekly na pag-check sa, lalo na yung mga workers. Ibig ko pong sabihin, yun nga, for example, ang ano pa lang naman ngayon na workers is yung sa music team. Kaya minimit ko po talaga sila na inaayos po talaga yung sa team, no? At hindi lang yun, sooner, yun. Kaya inaano ko na 10 a.m. para 9 a.m. kami na mga workers makapag-meet kami and maayos, madil yung bawat isa as workers po, as bilang ano. Kaya yun din ang isang dahilan bakit ko 10 a.m. So, yun lang naman. Okay lang po. So, ngayong linggo po, 10 a.m. na po tayo officially mag-start. Okay lang po pala muna, wag po muna kayo magdala, no? Si Jamie muna po mag-ano kasi birthday niya po ngayong linggo. So, prepare lang kami ng ulam, kanin, tubig. So, salo-salo po tayo. Okay, so mga nanay, wag muna po kayong magdala. Kami na po muna, no? Okay po. Sige. So, okay, I think yun lang, mag-start na po tayo. Sa ating pag-aaral, tayo po ay magpapatuloy sa John chapter 3, verse 22 hanggang 36. So ito po yung mga nangyari pagkatapos po ng tagpo between Panginoong Jesus at si Nicodemo na isang Pariseo, no? So tayo po ay magsimula. Manalangin po muna tayo. Let's pray. Panginoon, pinupuri ka namin at maraming salamat po, O God, sa panibagong araw at ang magkakapatid ay nagtitipon-tipon sa pag-aaral ng iyong salita. Lord, patuloy po kaming humihingi sa iyo ng karunungan at kaunawaan upang ito ay unawaan namin, maintindihan namin, at magpalakas patuloy sa bawat isa sa aming paglakad na iyo pong pinagkaloob sa amin ng kaligtasan sa pamagitan ni Jesus. Salamat, Panginoon. Ito ay patuloy na magpapalakas, magpapatibay sa bawat isa para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, no? So, simula tayo sa verse 22.
So sabi po dyan, pagkatapos ng mga bagay na ito, so yung ito po na binanggit dito ni John the Apostle na siyang nagsulat po nito, ay yung tagpo po na ating napag-aralan last week between Jesus Christ and Nicodemus. So si Jesus at ang kanyang mga alagad ay pumunta sa lupain ng Judea. Doon ay nanatili siyang kasama nila at nagbabautismo. So verse 22 ay nagbibigay sa atin ng introduction sa bagong setting. Okay? So ano po yon? Sa lupain ng Judea at kasama niya po yung mga alagad ng Panginoong Hesus. So sa ating napag-aralan, sino pa po yung nandito? Sino ba yung mga nauna? Andrew, si Philip, John, Peter, and sila lang ba? James? Dito na ba si James? Or yun yung nabasa natin, no? Okay? So kasama po ng Panginoong Hesus. And then nandito din si Matias. Tsaka sino yung isa? Si Tadeus ba 'yon? Bakit ko po yung nabanggit? Kasi 'di ba sa Acts chapter 1 nung pipili po ng ipapalit kay Judas Iscariote, anong sabi ni Peter? Dapat siya ay kasama natin mula nung pagbabautismo ng Panginoong Hesus. So, nandito din po sila, no? Okay. So, verse 23, ano nangyari? Nagbabautismo rin si Juan. So, this is John the Baptist sa Inon na malapit sa Salim, sapagkat dooy maraming tubig. Ang mga tao ay pumunta roon at nabautismuhan. So, karagdagang information po sa nangyayari. Nandun na si Juan po sa Inon na malapit sa Salim ay nagbabautismo. So, patuloy po siyang nagbabaptize. And verse 24, sapagkat si Juan ay hindi pa ipinapasok sa bilangguan. Now, ito pong verse 24 is mahalaga po itong information kasi kung babasahin po natin yung 3 synoptic gospels sa Matthew, Mark, Luke, kung mapapansin niyo po doon, pagkatapos po ng temptation, di ba, baptism and then temptation, sa mostly si Matthew, even si Luke, si Mark din, sinulat agad nila na, yun nga, nabilanggo na after mabilanggo po ni John the Baptist, then nagano na po sila ng information. Dito naman kay John, binigyang linaw niya, no, na meron pa pong mga bagay na nangyari bago po ibinilanggo si Juan na tagapagbautismo. So bakit po ba kinulong si John? Basa na natin 'yun, no? So kinulong po siya dahil kinorek niya po si Herodes sa pakikipagrelasyon sa asawa ng kanyang kapatid na si Herodias. No? So, yun po yung dahilan. And so, okay, kumbaga, ito po yung mga nangyari bago po siya ikulong. So, verse 25, noon ay nagkaroon ng isang pagtatalo ang mga lagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa paglilinis. So, pagkatapos noon, merong information, again, na nakipagtalo ang mga lagad ni Juan sa isang Hudyo tungkol sa paglilinis. Ngayon, tanong ko lang para maano din natin sa mga nag-aral, no? Ano ba yung yung tinutukoy dito na paglilinis? Bakit pinagtataluan nila yung paglilinis? Try. Sige, tol. Ano na pagtatalo tungkol sa paglilinis? Ay, tama ba? Debate, no? Debate on... Okay. Therefore, there arose a debate between John's disciples and a Jew about purification. About paglilinis, tungkol sa paglilinis. Siguro may input ko lang dito is
Hindi ko alam kung ano yung pagtatalo pa kasi hindi ko ngayon ko lang ulit na nabasa kasi yung John chapter 3. Pero dahil nabanggit yung mga Hudyo at alam din natin no, na itong mga disciples ni John hindi pala natin alam. Hindi ko pala alam actually, tatanong ko rin. Yung disciples ni John Tol, 'di ba, mga Hudyo pa dito, no? Or Gentiles included. Medyo yun nga. Kasi if kasali yung mga Hintil, so clearly meron talagang magiging divide, no? Kasi purification is ano talaga eh. Baga ito ay binigay sa Israel sa mga Hudyo eh. So parang actually hindi man muna ako mag-i-input kasi i-try ko pang aralin ulit to, pero yun nga, tanong ko ano yung pinagmulan ng pagtatalo? Dahil ba pagkaiba may Hudyo tsaka Hintil, or yun ang hindi ko pa maana dito eh. So yun, parang question lang rin sa akin. Okay. So yun, no? Maganda po yun kasi makita natin dito na mahalaga na yun nga, bigyan linaw natin yung mga salita. So sinabi po dyan, tungkol sa paglilinis. So yun yung tanong muna na dapat nating sagutin. So I think malaking tulong na masasagot natin yan sa pamagitan ng mga next na verses po, no? Basahin po natin yung 26. Sabi po dyan, sila'y lumapit kay Juan. So, di ba, out of nowhere, sila po'y lumapit kay Juan, yung mga alagad po ni Juan. At sa kanya sinabi, Rabbi, iyong kasama mo sa kabila ng Jordan na iyong pinatotohanan ay nagbabautismo at ang lahat ay lumalapit sa kanya. So, sino po ang tinutukoy dito ng mga alagad? Jesus Christ? Si Jesus Christ. Yes, yung Panginoong Jesus. Kumbaga, makikita natin dito na, 'di ba, may nakikipagtalo sa mga alagad ni Juan, isang Hudyo, patungkol sa paglilinis. And then pagkatapos noon, lumapit yung mga alagad ni Juan and then hindi nagtanong, but sinabi, yung kasama mo sa kabila ng Jordan na iyong pinatotohanan ay nagbabautismo at ang lahat ay lumalapit sa kanya. And so kung titingnan po natin yung verse 27, yung tugon po ni Juan, hindi makakatanggap ang anuman ang isang tao malibang ito'y pinagkaloob sa kanya mula sa langit. So, pero hindi mo po na tayo magpo-focus dyan, no? Pero ito yung magbibigay sa atin ng idea kung ano po yung tinutukoy dito tungkol sa paglilinis. Now, ayon po sa napag-aralan ko lang din, no? It's possible daw na itong tanong ng Hudyo na to, yung pinagtatalunan nila sa verse 25 na paglilinis, is patungkol sa effectivity po ng pagbabautismo ni Juan at pagbabautismo ng Panginoong Jesus. Kasi nga po, di ba, sa verse 26, yun agad yung tinanong nila, ayun yung sinabi nila kay Juan. Tingnan nyo, yung si Jesus Christ nagbabaptize and mas marami doon. So it's possible daw na yung sinabi dito sa verse 25 ng isang Hudyo is parang inaano ng Hudyo na yun na so mas effective yung kay Jesus Christ, yung kay Jesus. Kasi mas marami sa kanya, tapos konti lang sa inyo. So, and parang ganun yung dinidepensahan ng mga alagad ni Juan. Kaya nagtatalo sila, no? Nagtatalo sila. Okay? So, patungkol po ito sa komento na mas mabuti yung sa pagbabautismo ni Jesus kaysa sa guro nyo na si Juan. And so, kaya pagkatapos na in verse 26, lumapit sila kay Juan and ni-report nila yon na, tingnan mo, yun nga, yung kasama mo sa kabila ng Jordan na yung pinatulan ay nagbabautismo at ang lahat ay lumalapit sa kanya. And sa verse 27 pababa, doon natin makikita yung pag-i-explain ni John the Baptist bakit nararapat lang yun mangyari.
So, ibig sabihin po, yung pinagtatalo nila na paglilinis dito, is yun nga po, yung sa baptism na ginagawa ni Juan at sa baptism naman na ginagawa ng Panginoong Jesus. Well, actually, hindi po nagbabaptize ang Panginoong Jesus dito kasi kung babasahin natin sa chapter 4, verse 2, may comment po dyan si John the Apostle sa chapter 4, verse 2 na sinabi niya, hindi si Jesus ang nagbabaptize mismo, but yung mga alagad. Okay? So, yun po ang in which nung binasa ko naman siya, I think I would agree no sa ganong komento na yung pagtatalo dito to ay patungkol doon sa yun nga baptism na ginagawa ni John the Baptist at baptism na ginagawa ng mga alagad ng Panginoong Jesus. Kasi parang nagkakaroon na dito po ng competition. Kung babasahin po natin sa verse 26 yung komento ng yung alagad ni Juan, makikita niyo po dito yung yung parang pagkainggit, no? At kumbaga yung sense na parang syempre sila ay ang guro nila si John the Baptist. So, 'di ba? Gusto mo talaga na yung guro mo yung parang the best among the rest, no? Kaya nga po 'di ba naging problema 'yan sa Corinto, na in which pinuna din po 'yan ni Pablo, no? May mga nagsasabing ako kay Pablo, ako kay Apollo, ako kay Cephas, ako kay Jesucristo. So, dito natin makikita kung sino talaga yung higit sa lahat. And yun po ay pinatotohanan naman ni John the Baptist sa mga sa mga susunod po na mga verses nating mababasa. So, ayun po, yun po yung binabanggit dito na parang naging pagtatalo. Patungkol po sa pagkukumpara. And in which, mamaya sa verse 27, bibigyang linaw ni John the Baptist kung ano ba talaga. Parang ganun po. Okay? So, nakuha na ba po? Nakaka-follow po ba tayo mga kapatid? So, magpapatuloy tayo, no? In which, dito din po natin malalaman kung sa mga ginagawa talaga natin, kung sino ba talaga ang dapat na itataas, no? Parang yun din yung isang tema dito na matututunan natin. And most importantly, yung purpose po ni John the Apostle. Bakit niya po ito isinulat? Upang patunayan sa atin na si Jesus ay ang anak ng Diyos at siya ang Kristo, in which makita natin yun. Again, paggamit po ni John the Apostle ng testimony, again, patotoo muli ni John the Baptist. You see? Okay? So, verse 27. Tingnan natin yung tugon ni John the Baptist. Sumagot si Juan, hindi makakatanggap ng anuman ng isang tao malibang ito'y ipinagkaloob sa kanya mula sa langit. So ano pong pinapakita dito? Ano yung pinapakita ni John the Baptist dito na tugon niya doon sa kanyang mga alagad? Sige po, teka lang may ano. Sige, anyone, sige tol. Ayun, so good afternoon. So, ma-relate ko lang rin talaga tong text na to. Kasi kung nabasa natin yung Hebrews naman, nabanggit din doon yung si Moses at si Jesus Christ. That is in regards sa pagiging servant ni Moses sa tawag dito, sa bahay ng Diyos o sa tahanan ng Diyos. Which is, yun ay na-reveal sa atin, ang tahanan ng Diyos ay ang kanyang iglesia. It is the church, yung tahanan ng Diyos. Pero hindi lang yung sinabi kasi sa Hebrews si Moses ay isang faithful servant. Pero Jesus Christ hindi po in-account kay Moses yung, alam natin nagkasala si Moses kaya nga hindi siya pinahintulutan sa Kanaan, di ba? Di ba? Nakita niya lang yung Kanaan pero hanggang tanaw na lang kasi nga nagkasala siya. Pero yung sumulat ng Hebrews, ang sabi, Moses is a faithful servant. But dito natin makikita na Jesus Christ is a faithful son.
faithful son. Yes, Moses is a faithful servant and Jesus Christ is a faithful son. So parang nare-relate ko lang rin itong sinabi ni Juan dito na walang ibinibigay sa isang tao na hindi nanggagaling sa itaas o sa Diyos. So dito talaga natin makikita yung preeminence, yung pagiging transcendent, no? Sorry kung gumagamit ako ng yung mga English word, hindi ko kasi may translate sa Tagalog. Pero alam yung transcendent, above all, nasa itaas ng lahat. God and man. Kaya nga po, importante talaga yung theology and anthropology. Hindi ka magkakaroon ng tamang pagkakaunawa sa iyong pagkatao kung wala kang tamang pagkakaunawa sa Diyos. At gayon din naman, ikaw ay hindi mo makikilala ang iyong sarili. Hindi mo makikilala ang Diyos kung wala kang tamang pagkakaunawa sa iyong kalagayan bilang tao. And pinapakita talaga ni John the Baptist dito, wala pong contradiction between John and his disciples and Jesus Christ and his disciples. There's no contradiction. Kasi yung isa ay typology lang. Kumbaga type lang siya ng Kristo. Ibig sabihin, sabi nga ni Rael kanina, dito makikita natin kung kanino ba dapat talaga na ibibigay yung glory or yung praise. And I think marami na po tayong nabasa, napakaraming portions sa salita ng Diyos that it is the glory of God alone. Soli Deo Gloria. So, ayun. So, yun yung nakikita ko to. Walang hidwaan dito. It's seemingly meron, pero yun nga, sabi, they are envious. Pero yung actual application niya, no, at yung actual na nire-reveal ng Panginoon dito, lahat ay naganap para maipahayag ang anak ng Diyos, which is Jesus Christ. So yun, kaya naging maganda lang talaga tong John chapter 3 kasi yun marirelate talaga natin lahat, even dun sa sumulat ng Hebrews. Ibig sabihin talaga, when we read the scripture, kung babasahin talaga natin ng scripture, walang tension sa bawat salita ng Diyos. All points to Jesus Christ. Parang ganun lang. Sige, kayo na muna. Sige po. So, ayun, no, amen. Actually, katatapos ko lang mag-reading kanina sa Hebrews. And so, very timing lang din. Yun po talaga yung pinapakita doon sa Hebrews kung paano in-explain talaga na si Jesus ang siyang Mesiya, ang Kristo at higit sa lahat. So, ayun po. Actually, ang pinapakita po dito is makita natin na mamaya, makita natin dito na ang Panginoong Jesus, siya talaga yung hari ng mga hari, no? The King of Kings. Kasi kanina lang po, share ko lang din, sa reading ko din, habang inaaral din ito, ang Panginoong Jesus po is the prophet of all prophets. Siya din po yung, isa? The high priest, no? Di ba? Propeta, punong pare. Siya yung pinakapunong pare. And then sa Hebrews, nabanggit pala doon, ang Panginoon din po, kumbaga siya yung the apostle of all apostles. No? Siya din po pala yung, nabnalo ko yan sa Hebrews, apostle. And dito naman, he is the King of all kings. So in which is, nakaka-amaze lang po. Bakit po? Kung matatapos niyo po yung Old Testament, makikita niyo po doon yung mga ginamit ng Panginoon. Propeta, hari, di ba? Hari. Sa New Testament naman, mga apostol, no? In which lahat po ng iyon pinapakita kung sino ang Kristo. He is all. Di ba? Lahat ng iyon ginampanan po ng, kumbaga nasa sa ating Panginoon. In which mababasa natin mamaya na ibinigay talaga lahat sa anak, no?
Mamaya mababasa natin yan. So okay, so verse 27 is pinapakita sa atin na pinapakita ni Juan na tagapagbautismo dito na kung ano ang meron siya, yun ay pinagkaloob lamang sa kanya mula sa langit. Okay? Kumbaga, ang meron lang siya is parte lamang ng kung ano ang pinagkaloob sa kanya ng Diyos mula sa langit. So yun yung unang pinakita dito ni John the Baptist sa kanyang mga alagad. Kasi, mind you, meron pong mga alagad si Juan na sumunod po sa Panginoong Jesus. At in which yun po yung mga alagad niya, kasama niya, na nagbabautismo ngayon, dito sa story ngayon. Ibig sabihin po pala, meron po mga tagasunod or alagad po si Juan the Baptist na somehow, hindi pa po nila talaga masyadong naiintindihan, nauunawaan kung ano ba yung misteryo na meron si John the Baptist. Kasi kung naunawaan po nila kung ano po yung misteryo na meron si John the Baptist, surely sila po ay susunod sa Panginoong Jesus. Kasi yun po ang misteryo ng ministeryo ni John the Baptist, to point out everyone to the coming Savior. Di ba? In which, kaya po nabanggit ko kanina dito, makita natin dito na, yun nga, yung mga alagad, kumbaga, envious sila, kumbaga may inggit sila, na napapakita, kumbaga gusto talaga nila na, hindi, mas ano yung ano namin, yung guro namin, yung rabbi namin. Kaya nag-report agad sila kay John the Baptist, no? Na rabbi, tingnan mo yung binautismuhan mo, yung dating binautismuhan mo, nagbabautismo na ngayon, tapos mas marami pa yung nagpumuputa sa kanya kaysa sa iyo. So parang ganun yung parang naging remarks nila, no? In which, again, tinuturo sa atin dito na all the glory belongs to God, belongs to Christ, and sa lahat ng ating pagmiministeryo, siya ang mabibigyan ng kaluwalhatian, ng papuri. Even sa ating Sunday school kahapon, naunawaan natin na lahat ng ginagawa ng Panginoon ay para sa kanyang kaluwalhatian. Di po ba? So verse 27, yun yung unang sagot ni John the Baptist, no? And then sinundan niya pa, kayo mismo ay aking. Ito, tingnan nyo, parang it sounds, parang rebuke or pagpapaalala or pagtatama sa pag-iisip na meron yung mga alagad ni John the Baptist. Tingnan niyo po sa 28. Kayo mismo ay aking mga saksi na sinabi kong hindi ako ang Kristo, kundi ako'y sinugong una sa Kanya. So binigyang linaw muli, no, ni John the Baptist dito sa kanyang mga alagad. Kayo mismo, saksi kayo. Kumbaga parang kung dadagdagan natin siya, idadramatize natin siya, parang dapat kayo ang mas nakakaunawa na yung bagay na nangyayari ngayon is dapat lang mangyari. Bakit? Hindi. Kasi sinabi ko na sa inyo, saksi kayo sa sinabi ko, hindi ako ang Kristo, kundi ako'y sinugong una sa Kanya. So again, inulot niya dito yung sinabi niya, ako'y sinugong una sa Kanya, in which yun po yung propesiya na mababasa natin sa Malakay 3:1, mababasa natin sa Malakay 4 verses 5 to 6, mababasa din natin sa Isaiah 48 verse 1 or 49 verse 1. So nabasa na natin yon, yung mga Old Testament writings na yon. Di po ba? So again, binibigyang linaw dito ni John the Baptist, hindi ako ang Kristo. Okay? So, and then, sige, patuloy na natin sa verse 29. Ang babaeng ikakasal, so dito, sa verse 29, naggumamit po si John the Baptist ng isang parang parable para mai-explain, maipaliwanag niya po ng malinaw yung kung ano po yung sinasabi niya. So, I think 5:30 na, so siguro maganda na bukas natin to ipagpatuloy. Okay lang po ba? Okay? So, pero ngayon po, nagiging linaw sa atin na magandang testimony po, magandang sulat po ito na sinulat ni John the Apostle upang ipakita sa atin na kung ano, kasi ilalarawan na naman po ang Panginoong Hesus dito eh. Ipapakita talaga yung sinabi nga ni Kuya, yung preeminence ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, siya ay higit sa lahat, no? Siya ay nariyan na noong una pa at siya ay higit sa lahat. Okay? And so, maganda po yun na maintindihan po natin. Again, sa pamagitan ng pagpapatotoo muli ni John the Baptist. Kanina nga iniisip ko,
bakit mahalaga no si John the Baptist sa ganitong usapin? Siguro hindi ko lang siya na research. Isa po sa dahilan maybe because yung mga Hudyo talaga siguro no sa panahon nila binibigyan talaga nila ng mataas siguro na regard si John the Baptist. Siguro kasi laging ginagamit, for example, si John the Apostle, kumbaga siya talaga yung nagbigay ng maraming patutuo ni John the Baptist no? Patungkol sa Panginoong Hesus. And siguro isa yun sa ginagamit upang ipatunayan sa mga Hudyo na si Jesus ay siyang Kristo. Ayun lang, parang ko lang naman yun. Additional comment ko lang naman yun. Okay? So, any final, Tol, baka may pwede kang Ayun, so, yun, napag-usapan na natin yung, actually, important talaga yung sinabi ni Ryle na yung preeminence ni Kristo. Kasi, kung hindi natin matututunan yung preeminence nga ni Kristo, na siya ay nung sa simula pa ay siya na. Kaya nga po, there's a great, kumbaga, John chapter 1 verse 1, both John chapter 1 verse 1 and John chapter 3 verse 16 are in the Bible. Pero there is a great importance po. May malaki pong importansya kung bakit naunang sinulat yung John chapter 1 verse 1 compared to John chapter 3 verse 16, wherein both of the verse of the gospel talks about Jesus Christ. Pero bakit kailangan mauna yung John 1:1 bago si John 3:16? Bakit kailangan mauna yung Genesis chapter 1 verse 1 bago yung John 3:16? So, ganun ko lang muna may yung preeminence, no? Actually, it is a simple word, yung simplicity ng preeminence, pero it is something na talagang as Christians or as we profess, no, that we are believers of Christ, dapat kilala natin yung totoong Kristo. Kasi even Jesus Christ, He warned us, no, pag hindi ka naniwala kung sino talaga ako, mamamatay ka sa iyong kasalanan. So, importante ang pananampalataya, paniniwala. Pero nandun yung importansya ng tama at naayon sa katotohanan ng Diyos, yung iyong pinaniniwalaan at pinananampalatayanan. Wag mong ipilit yung sayo. Parang ganun lang yung naiisip ko dito. Kumbaga, may input ko lang rin sa inyo at yun lang rin sa akin kasi there's a great battle sa akin minsan when I share the gospel. Alam natin na yun talaga yung unang litmus test. Actually, kaya medyo minsan yung lumalayo sila. Pero wag tayong matakot. Kasi kung lumayo man sila, alam natin na yung tama lang kasi ang ating ibinibigay sa kanila. Okay? So, kumbaga, ganun talaga offensive talaga yung gospel. Kumbaga, yun ang maganda. If it is the gospel that give offense to them, hindi ikaw. No? Kasi pag ikaw naman ang naging offense, kasi gumagamit ka ng mga or nagbibigay ka ng mga katuroan na hindi naman galing sa gospel, that is clearly an offense, a stumbling block to them. Kaya nga, ang warning, di ba? Kumbaga, yung sumpa or yung woe is to man na pinanggagalingan ng stumbling block. Okay? Kasi pag ikaw yon, woe is, pero if it is from God, well, the word of God is hammer, no? Hammer and sword, no? So, yun lang ang maano ko doon. So, maganda talaga tong John 3:16. John 3, tapos yun nga nabanggit natin yung Hebrews chapter 2. Alam ko Hebrews 2 tsaka 3 yung binanggit mo, Tol. So, yun. Maganda talaga yung kasi it talks about the preeminence of Christ. Yun. Yun lang muna. Okay.
So, sige po, no? Yun, maganda. At ngayon, mapapag-usapan natin yon sa pamagitan ng verses na pag-aaralan natin. So, bukas po, hintay lang po kayo sa announcement ko po, no? Para sa ating Bible study. So, patuloy lang po nating aralin. Sige, so tayo po ay mag-pray po for closing. Let's pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, O God, sa pagpapaalala sa amin na sa lahat na aming ginagawa, ikaw lamang ang siyang may papataas. Dahil ang lahat na ito ay para po sa kalawalatian mo, O Diyos. Dahil ikaw ay karapat-dapat lamang talaga. Ikaw ang siyang Diyos na lumikha ng lahat. At ikaw ay nariyan na. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng lahat ng ito ay pinakita mo po sa amin ang iyong kalawalatian, ang iyong pag-ibig, ang iyong katuwiran, ang iyong hustisya, ang iyong kabanalan. At purihin ka talaga sa lahat ng iyon. Patuloy mo pong palakasin ng bawat isa at ingatan. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong pangalan ay siyang may pataas sa lahat. Ang iyong kaharian ay hindi nagahari sa lahat ng iyong mga anak. At ang iyong kalooban ang siyang mangyayari sa lahat. Purihin ka, O Diyos, sa lahat ng ito. Ikaw lamang. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, thank you po, no? See you po bukas. Hintay lang po sa announcement. God bless. Darkest night, yet thought I knew the way, the sin that promised joy.